Paano kung yung mismong nagpapasarap sa paborito mong adobo o sinigang ay siya rin palang unti-unting sumisira sa kalusugan mo? Nakakagulat, no? Isang katotohanan na aminin man nating o hindi, kailangan nating harapin. So, let's investigate. Silipin natin ng maigi ang mga ebidensya, isa-isa. Okay, unahin natin sa ating investigasyon yung mga paborito nating powdered seasonings at bouillon cubes. Halos lahat yata ng kusinang Pinoy ay meron nito, di ba? Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang nasa loob ng mga yan? Tingnan nyo to, nakakalula, di ba? Isang maliit na cube lang yan pwedeng maglaman ng, get this, 800 to 1,200 milligrams of sodium. To put that in perspective, ang recommended daily limit lang natin ay 2,300 milligrams. So, sa isang cube ba lang, boom! Halos kalahati na agad ng para sa buong araw mo. So, anong epekto niyan? Well, itong sobrang sodium parang pinipiga na yung mga bato natin. Pinapatrabaho ng doble kayot para lang mailabas yan. Ang resulta, high blood pressure na unti-unti parang martilyong pumupukpok at sumisira sa ating mga kidney. At teka, hindi lang sodium ang problema. Based sa mga sources natin, ang mga cubes na to ay hindi lang basta asin. Kadalasan, isa itong cocktail, isang halo-halo ng mga chemicals tulad ng hydrogenated oils, artificial colors, at iba pang flavor enhancers na hindi natin alam kung ano ba talaga. Okay, punta naman tayo sa pangalawang suspect, ang mga sausawan. Mula bagoong, ketchup, hanggang sa mga paborito nating lechon sauce, may mga itinatago rin palang panganib. At ito yung mga nakakagulat na natuklasan. Pakinggan nyo to. May mga nakitang bawal na pangkulay tulad ng rhodamine B sa ilang bagoong na binibenta. Maging ang US FDA na flag na ang ilang sikat na Pinoy sauce dahil sa mga harmful additives. At ang pinaka nakakaalarma, ang daming produkto sa merkado na walang rehistro sa sarili nating FDA. At ito yung punto, kailangan nating maging mapanuri. Kasi isipin nyo, kung walang FDA registration ng isang produkto, ibig sabihin hindi yan dumaan sa safety check. Hindi natin alam kung anong panganib ang pinapakain natin sa pamilya natin. At ang pangatlo, at marahil ang pinaka nakakagulat sa lahat, ay yung ordinaryong asin. Oo, yung simpleng asin sa lamesa. Akala natin ligtas, pero pwede rin pala itong maging delikado. May isang pag-aaral kasi sa Iloilo na nagbunyag ng isang malaking problema. Nalaman nila na yung ilang locally harvested sea salt, yung hindi dumaan sa purification, ay meron palang heavy metals. We're talking about lead at cadmium na sobra-sobra sa safe levels. Sa kabilang banda, yung purified iodized salt, yun yung napatunayang mas ligtas. Kaya dapat nating tanungin ng sarili natin, ano nga ba ang tinatago ng asin sa ating mga kusina? Ang long-term exposure sa mga heavy metals na yan, dahan-dahan niyang sisirain ang ating kidney at atay. Okay. Tama na yung mga nakakatakot na balita. Ngayon, alam na natin yung mga problema, pag-usapan naman natin yung solusyon. Kasi meron, at simple lang, may paraan para mapanatiling masarap ang pagkain nang hindi sinasakripisyo ang ating kalusugan. 3 simpleng hakbang lang guys, kayang-kaya to. Una, ugaliing basahin ang label. Check nyo palagi yung sodium content. Pangalawa, hanapin ang FDA Seal of Registration. Napaka-importante niyan. At pangatlo, at ito yung pinakamahalaga, bumalik tayo sa natural. Bawang, sibuyas, paminta, suka, kalamansi. Yun ang gasing natin. Laging niyong tatandaan, ang tunay na linamnam, hindi yan galing sa pakete o bote. Nagmumula yan sa mga sariwang sangkap na ginamit ng may pag-iingat at pagmamahal. Yan ang sikreto ng luto ng ating mga lolo't lola, di ba? Siyempre, isang mabilis na paalala lang po, ang lahat ng impormasyong ito ay para sa kaalaman lang po natin. Para sa anumang medical advice, napaka-importante pong kumonsulta sa inyong doktor. Thank you for watching Carl Presa. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang practical health tips. Stay informed and stay healthy.